Pelem, ano masasabi mo sa mga kaso mo, hinahanap ka rin ng mga pulis? Tanga! Paano ko hahanapin ng mga pulis? Puro general yung mga kaibigan ko. Puro general yung mga pinalaki ng nanang ko. Ano ka ba? Ako po ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako po unang nagsampa. Ako unang nawakan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating puntatalakayin ang napakatindi at sobrang angas na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Ito na naman ho, yung isa sa 1,000 na ginawa niyang mga kabulastugan sa internet hanggang sa meron na hong latest, which is yung ngayon lang, mga kahombre ko. And very exciting to. So yes, welcome to Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Mga kahombre ko, huwag niyo hong kakalimutan na kahit si Erwin Tulfo, di ba? Which is a husyang Filipino senator at news anchor ay nagbahagi at nagbunyag sa tunay na pagkatao ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Siya ho ang isa sa mga naunang news anchor or influencer o kung ano man tawag sa kanya, nakapagpalabas ng tunay na Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ayan ho! Mga bahay, sasakyan at opisina na ipinakita ni Norman Mangusin, hindi raw sa kanya ayon sa NBI. Norman Mangusin alias FLM mukhang matatagalan bago makalabas ng kulungan. Ayon sa NBI, mananatiling nakakulong si Norman Mangusin sa kanila ngayong Sabado at Linggo. Norman Mangusin alias FLM tila mabubulok na sa bilangguan ayon sa NBI. So ayan mga kahombre ko, ayan ho yung mga naging content ni Erwin Tulfo sa tao na ito. Sa dulo ho, nilabas ni Norman Gusgusin ang kanyang saloobin kay Senator Erwin Tulfo, mga kahombre ko. Kaya niya na fake news at bobo raw ang isang senador na si Erwin Tulfo, mga kahombre ko. Wala namang kwenta yan eh. At kung tunay nga daw ba yung mga pinagsasabi ni Erwin, bakit siya'y nakalaya ngayon? Nakalaya ka nga, Norman. Oo naman. Yon ay dahil yung mga nagreklamo sa'yo, hindi na pinursu yung kanilang problema sa'yo. Kaya mo nga nasabi, di ba, na ikaw ay matatag. Norman, ganito kasi yung sitwasyon dyan. Tulad niyan, yung dating head ng NBI na si Vic Lorenzo ay wala na sa posisyon. And at the same time, mga kahombre ko, yung iba hong mga nagreklamo sa kanya ay either OFW o kaya naman mga taong nag-move on na sa kanilang mga buhay, di ba? Kaya malamang bumitaw na. Kasi as what Norman is saying, So I'm just fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. hindi naman nga siya nakapatay. Siya lang naman nakabingwit ng milyon-milyon na pera sa mga tao. So actually, mga kahombre ko, karamihan sa mga nabingwitan niya ng pera, mga kahombre ko, ay mapepera din. So anong ibig sabihin nun? They move on with their lives. Nagkamali na, mali na tayo, okay na, talo na, wala na. Bakit pa natin ipagpapatuloy ang miserable life by seeing this guy once a month sa korte? May mga ganun hong tao. Every year, they think, ba't dala ko pa tong 2 years ago sa buhay ko? May ganong mga tao, mga kahombre ko. Ayun nga lang! Eto ang problema, Norman. Kasi kami ng pamilya ko, hindi kami ganon. Kami, habang tumatagal, lalo kaming nagiinit. Lalo na ako, Norman. Kahit tumagal pa to ng 10 taon, yung passion ko about 3 months ago, noong October, o 4 months ago, noong October, hanggang sa 2 years,
After that, or 3 years after that, ganun pa rin ang fire sa puso ko na ikaw ay mapakulong at mapanagot sa mga kabulastugan at katarantaduhan mo sa akin. Meow. At huwag mong kakalimutan, ikaw ang naghamon. Ikaw ang unang gumawa ng aksyon na legal against sa akin. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So dito, mga kahombre ko, makikita nyo, di ba? Kung hindi naman siya nagkaso, hindi naman tayo magkakaso. For what reason, man? Di ba? Influencer versus influencer to. Pero dahil napasok ko na to, wala na labasan, Norman. Tuloy-tuloy na to hanggang sa matouch natin ang Hoyo ulit. Pero yun ay kung nasa laya ka pa sa panahon na yun. Kasi mukhang maraming dilubyo na darating sa buhay mo ngayon. Anong akala mo, Norman? Nananahimik ka na ngayon, so wala na lang lahat ng yon? Mali ka doon? Oo! Oo! Malay mo, Norman! Mas mabigat pala itong mga kaso na kakaharapin mo ngayon. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Ina-unjust vexation mo lang. Kung isa lang yon, lang yon. Paano kung 100 unjust vexation yun? Yun lang. 100 beses kang makukulong. Mahirap yan, Norman. Ayan na sinasabi ko sa'yo. Dapat, simula pa lang, nakinig ka na sa mga abogado mo kung meron nga bang talaga. Di ba? Wala eh. Pinalalim mo lang ng pinalalim ang hukay mo and now, you are facing a very, very difficult situation na hindi ka sure kung makakalabas ka or hindi. Anyway, nagbigay alam si Gusgusin sa kanyang nakaraan kung saan noong 2010 up to 2020. Naman, yang mga yan, kaya ka na-acquit ay napaka-easy lang. Dahil hindi na inatenda ng mga tao na yan ang reklamo nila sa'yo. Naintindihan mo? Although, sige, palakpakan natin ang pagkaputang ina nitong tao na ito. Dahil sa banda dito, tama naman. Talagang na-acquit. And actually, court decision yan. So wala ka naman talagang magagawa dito. At actually, tama rin naman ang nasabi niya na kahit kailan, hindi na pwedeng i-open itong problema na ito. Tama? Lalo na itong tungkol sa anti-alias law, illegal use of passport, hindi ko na alam yung optometry, sila na yon. Pero yung estafa, mga kahombre ko, marami pa hong nakapilang estafa. Norma, nasaan na yung human trafficking? Bakit hindi mo yun nasabi? Diba ongoing case pa yon at may estafa pa at napakarami pang nasa likod ng lahat ng to. Now, Norman, sige na lang, permanently dismissed ang mga naging kaso mo na yan. Pero hindi ba kayo nagtatanong? Paano nangyari na ang isang tao ay kumaharap ng gantong karaming kaso? Kung ikaw ay tunay na nag-humanitarian, how come puro ganyan at napakaraming nagkaso sa'yo? Alam nyo, mga kahombre ko, uulitin ko lang, may mga tao kasi na gusto na lang mag-move on sa buhay nila. Mas pipiliin yon. Lalo na at maybe somewhere down the line, nakuha na rin nila yung nawalang pera sa kanila. Okay na yon. Quits na yon. Kesa makita pang pagmumukha nito sa korte. Kaso wala tayong magagawa. Kasi yan ho ang due process. Pero mga kahombre ko, mapapansin nyo rin, ayan yung luck ni Norman. Kasi merong part din, no, na yung mga mahihirap na tao na nabubudol, hindi ho makapagreklamo. Lalong-lalo na yung mga OFW, hindi ho makapagreklamo. Malamang, nasa ibang bansa yan. Mas pipiliin pa ba nila na kuhanin yung 300,000, let's say 300,000, 400,000 kada tao, let's say example, na nawala sa kanila dahil sa kagunggungan nila, tas mawawalan sila ng trabaho, labas lang sila ng labas dito sa Pilipinas ng pera, wala silang kikitain para sa sarili nila at sa pamilya nila, o umalis na lang sila, magtrabaho, mag-ipon na lang ulit, lunukin na lang na mali sila, na pinagkatiwalaan nila ang tao na ito.
Malamang ang pipiliin nila yung umalis na lang sa bansa at maging OFW na lang ulit. Okay na yon, bawiin na lang yung 2 o 3 taon na nawala sa mga buhay nila. Kesa naman, harapin nila, kasuhan nila, isagad-sagad yung kaso, 2 years silang tenga dito. Tandaan nyo, huwag mababaw ang utak. Kung ikaw ay nasa Amerika, sa Europe, o kung saan parte ng mundo, pwede naman yon, tama, through through video call. Through video call, ikaw maikipag-hearing, pwede yon. Kaso dapat, ikaw ay nasa Philippine Embassy. Papaano ho kung sa Amerika? Madaling araw sa Amerika, umaga dito. May bukas bang embassy na ganong oras? Kasi hindi na jurisdiction ng Pilipinas ang Amerika. Magiging jurisdiction ng Pilipinas ang Amerika kapag ikaw ay nasa loob ng Philippine Embassy. Oh, di ba ang gulo? Diyan nakakalusot si Norman. Kaya being an OFW, nakakita siya ng napakaraming butas. Kasi he is actually 5 steps ahead of all of us, mga kahombre ko. Kasi ngayon pa lang yan, umaangat sa limelight, ngunit siya, nagatasan niya na ng sagad before. Di ba? Kasi dyan niya nilagay lahat ng talino niya at talento niya. Iyan ho ang totoo dyan, mga kahombre ko. Now you understand. Now, if you think about this, marirealize mo na, oo nga, no? Diba? Gets mo na kung bakit OFW. Kasi yung mga yan, yung pinaka-vulnerable sa lahat. As in, lalo na sa ugali. Kasi yan, malungkot din yan at the same time. Namimiss yung mga pamilya nila sa Pinas. Mas mabilis maloko. Yan ho yung motibo niyan. Ba't hindi kami aatras? We will be forever here. Hanggat nasa social media si Norman, para i-spread ng paulit-ulit ang awareness sa inyo. At tutulungan tayo ng mga kahombre ko to do so. Pero huwag ka mag-alala, Norman. Kasi hindi porke na-dismiss ang lahat ng ito, dismiss na rin yung mga susunod, Norman. Yan ang problema, Norman. Di ba? Maybe, ganyan na nangyari. Pero sa pagkakataon na ito, sa second na hangin ng kasuhan laban sa'yo, ibang match to. You'll see. Kasi sa diferensya natin dalawa, lahat ng sinasabi ko totoo. Ikaw naman, lahat ng sinasabi mo, bumabalik sa'yo. So, alam nyo na. Huwag ka rin masyadong mag-celebrate ng sobrang aga pa. Kasi mali ka rin dyan. Ay, nako, Norman. Ang dami pang nasa likod nakakatok sa'yo. Abangan mo lang. Sinaad ni Gusgusi na ginawa niya ang video na ito para sa ikakaliwanag ng mga tao na iniisip na siya raw ay maraming kaso. Norman, yes. Marami ka talagang kasong kinakaharap. Yang mga kaso na yan was back in the day, 6 years ago. Wala na yan, Norman. Akala mo ba ayan ang sinasabi ni Commissioner Attorney Kalinisan? Hindi yan, mga kahombre ko, kasi hindi lang ho yan ang kaso niya. Napakarami hong pending cases niyan na ongoing up till now. Ano ka ba, Norman? At sa tingin mo, dyan na lang nagtatapos? Yung passport mo? Hindi ka kasi talaga tunay na inupakan sa passport mo. Abangan mo, it is coming big now. Diba? Masyado kang kampante, Norman. Yan ang pagkakamali mo. Madami na akong hint na binibigay sa'yo even before. Warrant, hindi ka naniniwala. This time, Norman, promise, maniwala ka. Talagang totoo na to. Eto, legit. Passport mo, birth certificate mo, will be put in the middle, sa hot seat. Talagang may mahahanap dyan. Sure yan, Norman. And you'll be paying big time, man. Yan talaga. Nako, Norman, grabe yan. So, ang pinararating ni Norman, mga kahombre ko, ay ang kanya daw mga kaso, lahat dismiss na. Mali ho yun. Isa na naman ho yan ng mga kabalbalan at kasinungalingan.
And in fact, nagpakita pa siya dito ng isang cheque, mga kahombre ko. Peke daw yung passport ko. Acquitted. Di ibig sabihin, tunay yung passport ko. Di ba? Ayun. Ipapost ko lahat dyan. Anyway, thank you. See you later, alligator. Kung saan nakalagay 24,000 pesos, mga kahombre ko, kita nyo, oh. Galing ito sa RTC Caloocan City. So, alam niyo yun, ibig sabihin, ito yung pinang-bail niya noon para sa kaso na ito dahil tumaas yung kaso. And now, ibinabalik na sa kanya ng Regional Trial Court itong ibinayad niya na to, mga kahombre ko. Kasi panalo na siya sa kaso niya. Yan lang ang ibig sabihin niyan. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So, buti na lang talaga dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-Tap Send mo na yan. So makikita naman natin, mga kahombre ko, na mukhang nasa tama naman no? Ang ginawang cheque ng RTC Caloocan dito sa part na ito. Pero, meron nung konting mali kasi ang sabi niya, kakakuha niya lang nung cheque. Anti-passport law o illegal use of passport daw. O basta, ganun. Kaya peke daw yung passport ko. Acquitted. Di ibig sabihin, tunay yung passport ko. Di ba? Ayun. Ipapost ko lahat dyan. Anyway, thank you. See you later, alligator. Bakit ang date ho dito January 26 pa? So that is the biggest question. Pero pwede rin naman na kinuha niya, mga kahombre ko, na kinuha niya ngayon lang to, di ba? Pero, wag ho nating kakalimutan itong video na ito. Pangako po, lahat po ng mga bail bond ko, Caloocan, sa Makati, sa Manila, sa Quezon City, sa Baguio, kung saan man nila ako kinasuhan. Lahat po ng bail niya na i-donate ko sa court. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambail doon sa isang kaso ko, pare. Pare, ang dami ko yung cellphone ko, kinapapagutang ko, makalkal nila, kaya pinakukuha ko kay Johnny, nakutangan ko ng 265,000. So akala ko ba, sinabi mo na lahat ng iyong binail ay i-donate mo na lang sa RTC? Anong nangyari? Mukhang ubos na ubos ka na. Ipinakita rin ho mismo ng ating napakagaling na superhero ang dokumento ng resolution ng kanyang kaso sa pasaporte, mga kahombre ko. Wala hong kahit na anong blur. Lahat sasagasaan, mga kahombre ko. Puro acquitted po yan. Yan, nakikita nyo. Ayan. Yan o yung lahat ng mga decision. Nakikita nyo. Ayan o. Makikita nyo po lahat ng mga decision dyan na acquitted, permanent dismissed, acquitted. Kompleto po yan. Baguio City, Makati, ayan, Caloocan, Manila. Ayan po lahat ng order. Buti po, naipagod po lahat. Quezon City, Manila, Caloocan, Makati, Pasay, Baguio. Lahat po na sinasabi nila na ako ay may kaso. Ayan o, tignan nyo na lang o. At saka kayo nakuha mo. Makikita ho natin dito na dito sa aking content, ibinlur ko ho lahat.
Kasi ganyan dapat yon. Lalong-lalo na mga kahombre ko, yung pirma nung judge at yung pangalan ng presiding judge. Bawal ho ito mga kahombre ko. Data privacy yan, Norman. Ano ka ba? Akala ko ba may mga abogado nagpapaliwanag sa'yo? Tulad niya no, yung mga law offices pa dito, mga nakasangkalan, hindi mo man lang binler. Alam nyo mga kahombre ko, kapag huwag kayong masyado ma-excite porque positibo para sa'yo yung resolution kasi mamaya niyan balikan ka ng judge. Bawal ho ito. At kitang-kita rin dito mismo, mga kahombre ko, sa post ni Norman, yung signature mismo nung judge. So literal ho, na maaaring magaya tong mga signature na ito. Siyempre, mga kahombre ko, may mga property din itong judge na to. Alam nyo na yon. Kung ikaw ay utak kriminal, then it is very possible. Sobrang delikado ho ng ginawa ni Norman dito. At pwedeng-pwede siyang balikan ng judge dito. Maling-mali ito, mga kahombre ko. At dito naman, mga kahombre ko, siya rin mismo, nilabas niya mismo yung luma niyang address. At makikita natin dito na nilagay din niya ang address ng kanyang lumang abogado. Oh my goodness, man. Ano ba naman? Sa 3 pinost niya, 3 ho ang mali. 3 out of 3, mga kahombre ko. Putra guys, dinaig pa si Stephen Curry. Kaso lang this time, hindi ho ito masushoot sa basketball. Ito'y masushoot sa hoyo, mga kahombre ko. Oo naman. Nagkaroon ho, ng isang post si Fugenius ukol sa mga naging private messages nila Gusgusin at Alex Fabella, mga kahombre ko. Ayan na nga bang sinasabi ko? Naku, may isa na naman hong tao ang mamalasin, mga kahombre ko. Ayon sa voice message ni Alex, sa dahil mo nabigyan ng tulong, mga tao na yung kahit pa sa 100, pa sa 1,000, sa dahil mo nabigyan. Pero kita mo ngayon, kung ikaw ang nasa ilalim, lahat sila tumalikod. Iwas ka na para dyan, ako. Kaya ako, itong pagkuhan ko sa social media, katuwaan ko lang eh. Hindi ko talaga ito dapat gawin hanap buhay kasi dami na inggit. Kaya payo ko sa iyo bilang kapatid, pinakauna mong gawin eh, siyempre magbalik loob kita sa Diyos. Pangalawain, mag-business ka na lang. Lahat ng kaso mo, mabubura yan. Promise ko sa iyo, lahat yan mawawala. Huwag mo pansin niya mga tao na yan. Lahat naman nagkasala. Akala mo sila malilinis. Hindi alam ba? at sinabi niya rin ho dito na magtipid-tipid ka muna para makapagtabi ka ng pera. Diyos ko naman, Alex! Akala ko ba willing kang magbigay ng 1,000,000 piso, matuloy lamang ang suntukan ko doon sa isa? Diyos ko, pangkain lang sa kumpare mo kuno at sa long lost friend mo na bata mo since baby pa kayo, di ba? Sabi mo? Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan, no? Dito kami nagkakabulan nung mga wala pa kami sa lawal. Di ba hindi mo nga yan mabigyan ng pangkain eh? O nabibigyan mo man sakto lang. Yun pa kaya 1,000,000? Unggoy! Unggoy yan! At dito mga kahombre ko, sobrang ganda ho, no? Ang halimuyak ho ng mga salita at sobrang kumikinang-kinang ho sa kademonyohan, mga kahombre ko, ang mga salita ni Alex, mga kahombre ko. Grabe, sobrang tindi. Kumbaga sa impyerno, naglalagablab ho ito ng kademonyohan. Pero, kahit gayon pa man na, grabe, magbalik ka na sa Diyos. Talikuran mo na lahat ng mga dumi-demonyo sa'yo. Magpakabait ka na, tas biglang siningitan ka na. Magtipid-tipid ka rin naman, syempre, kasi baka malakas mo kumain. Abay! Ito lang ho ang sinagot ni Norman. Ang sarap kausap ni Norman, mga kahombre ko. Alam nyo naman, di ba? Isa lang ang makakapagpagigil kay Norman. Ito lang yan, Alex, for your information. Anong GCash number mo? Sesendan kita.
Nako, sigurado! Magsasasayaw na naman si Norman yan! Comments! Sabi ni Bumo TV, hindi mahalaga sa kanya yung ganyang message. Ang mahalaga, bigyan mo daw ng pera. Sabi naman itong isa, sinagot lang ng sige eh. Ayun lang. Ang problema, mga kahombre ko, di ba? Wala yung Norman yan eh. Sa isa na namang napakatindihong post at marahas na post ni Fuji News ukol sa conversation ni Gusgusin, makikita hong nanlilimos ito sa isang netizen, mga kahombre ko. Francis, ikaw ba ito? Mag-ingat ka palagi, mag-message ka lang kung may maitutulong ako sa'yo. Salamat! Panggas siguro. Nagraray, mga kahombre ko. Alam niyo, mga kahombre ko, baka pwede to rap battle. Baka meron ako maitutulong sa'yo. Salamat! Panggas siguro. Solid, Norman! Kamusta na? Wala na bang isa mong Facebook? Puta, parang nanloloko pa to eh. Ito pa naman yung mga ayaw ni Norman, mga kobre ko. Ikaw naman, kung sino ka magka-message, dapat mag-ingat ka. Nainit ulo niyan pagka tungkol kay MG, tungkol kay FG, o tungkol sa mga katalunan niya. Yung mga talo niya ang sasabihin mo, tapos itatanong mo pa, klaro na nga. Baliw ka talaga, no? Dapat! Ayan, ito, suggestion niya. Kinasuhan mo din yung mga pulis, saka sila kanila. Uy, gago. So, ang ibig sabihin nito, from mga pulis, biglang lumakdaw siya doon sa LTO. Halata mong wala ko siyang idea, mga kahombre ko, kung sino yung Lakanilaw, kung sino yung Kalinisan, kung sino yung Napolcom, at kung sino yung pulis. Wala ko siyang idea, mga kahombre ko. Grabe ang ginawa nila sa'yo. Naaawa talaga ako. Saan ko ipapadala? Yan yung mga gusto niya. Ayan na. Eto na yan, mga kahombre ko. Makakatanggap to ng sagot. Tansya ko. Saan ko ipapadala? Asan ka ba ngayon? Nag-aalala kami sa'yo. Ayun! Bigla hong inilabas ang kanyang number! Gcash na lang, mare! Ayun! Di ba? Francis Leo Marcos, nandito ako sa Banawe, Ifugao, mare. Madaling araw, babalik na kaming Maynila. Pero kulang ang pera namin pang gasolina at di pa kami kumakain ni Casper. Di ba? Ang haba ho ng sagot, di ba? Kaysa sa mga religious stuff na pagsasabihin mo o kaya naman pagsasabihan mo ang iyong kaibigan, Alex, mali yan. Pera dapat agad para sasagutin ka ng ganyan ng isang dekalibreng FLM. Hindi ka uubra, yung utak mo, hindi uubra sa utak ng FLM. Yung utak ng isang FLM. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Dekalibre. Dekalibre, oo. Eto pa ho ang sinabi ni Fuji News. Limos around the world ang modus ni Norman Mangusin. Isa-isa niyang dinidm ang mga OFW supporters at sasabihing huwag ipaalam sa iba. Mangingi ng pera para raw sa gasolina, pagkain, abogado at kung ano-ano pa. Pare-pareho ang ikot ng kwento. Gaya ng ginawa niya kina Tess, Odette, Michelle at iba pa. Ngayon naman, Hong Kong OFW ang target. Ayun! Pero wag niyong kakalimutan, gawain talaga ni Norman. Ginawa niya nga yan kay JC na dati niyang tao. Huwag ka masyado magtitiwala dyan, ginaganon niya. So narinig mo? Oo. Okay. Gumaganon si ninyo sa akin. Hindi natin masyado kilala yung mga yan, ganyan. May siguro mga ilang minuto lang, tumawag naman sa akin. Ang gamit niya pa doon na messenger, yung Ray de la Cruz. Marami siyang ginagamit na messenger. Sanay na sanay pala siya Oo. talaga sa ganyan. Kaya niya ginagawa iba pangalan para kung sa hindi naman ako yan di ba? Kahit may picture na ganyan na hindi pa rin siya. Ngayon, tinawagan ako. Sabi niya sa akin, labas ka muna. Pero di rin ako lumabas, matigas din yung ulo ko eh. Niloudspeak ko rin, kaya gaya ng ginawa ni ninyo. Huwag kang maniniwala dyan kay Ninyo Barsaga, ganyan. Malakas ang topak sa ulo niya, sira ulo yan, ganyan. Grabe. Hindi niya alam na yun. Bago pa siya tumawag,
pinaparinig na sa akin, hiningi yung mga conversation nila sa cellphone. So, doon na medyo nawalan ka na umaano rin ng na. gana. Okay. Francis Leo, first name ko. Okay, pare. Nag-send na ako. Processing pa. Uy, grabe. 495.37 Hong Kong dollars, mga kahombre ko. So, 4,000 pesos, mga kahombre ko. Almost. Wow! Grabe, kawawa ho itong OFW na ito. Diyos ko, ate, nagpapauto ka talaga, no? Salamat kahit ano lang. Kailangan kong mag-comply sa requirement, kung hindi maibabalik ako sa loob. O yan ang sabi niya. O ngayon, pare FLM, kamusta? Nandito lang kami sa inyo. Salamat. Grabe, dinudurog nila ako ngayon. Oo, grabe social media. Ikaw lang vlog nila. Binayaran yata sila. Ate, mali ka. Ang tanging nagbabayad sa akin ay YouTube. At isa pa, binabayaran din ako ng mga tao at ng fanbase ko ng fuel para ituloy ang laban na ito. Suporta ang inilalaban nila sa akin. Suporta ang ibinabayad nila sa akin para ituloy ko ang paghoyo sa iyo ng matagal na panahon. Walang kahit na sino na iba't ibang mga tao nagbabayad kasi sino ka ba? Sino ba si FLM, ha? Wala yan! Unggoy! Unggoy yan! Sabi na naman ni Food Genius, ayaw talagang tantanan ni Food Genius, mga kombre ko, kaya pagmumurahin na naman to ni Norman, soon. Ito ang sinasabi nilang mayamang galaw ni Norman Mangusin. Sa mga chat, makikitang realidad. Pati $25 na pangkain, wala. Samantalang maraming OFW ginagamit ang emosyon, ang hinihingian at pinapaniwala. Tanong ng marami, saan napupunta ang perang galing sa mga OFW? Wala nang pangkain, Manang. Sorry, Ading, 20 lang ang meron. Manang, nasa ombudsman pa ako. Wala akong pang Xerox siguro, mga kahombre ko. Ada, $25. Nabati Kenyak. Pwede na. Siguro, humihingi siya ng pan-Xerox, mga kahombre ko. Grabe, napakatindi ho nito, mga kahombre ko, ha? Akala ko ba, eh? Ako po ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. So let's move forward. Nabayaran na kaya ni Tess FLM Canada ang utang niya? Norman Mangusin, di ka na naawa, nangungutang yung mga OFW para lang ipadala sa'yo. Sa hinihingi mo na pang gasolina, naku, Diyos ko, kawawa ho kayo. Itong Tess Fernandez, naaawa ko dito. Maedad na ho ito na panay ang tanggol kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Diyos ko, sana ibinulsa mo na lang yung pera mo o ipinadala mo na lang sa tunay na nangangailangan. Ayan ho. Malaki ang babayaran sa abogado, buti na pakiusapan ko. Pasensya ka na kung ano lang maiabot ko kasi magbabayad pa ako bukas sa inutang kong 10,000. Salamat, Manang. Natanggap mo ba yung pinadala ko noong February 23? Thank you, Manang, pambayad ko sa Xerox para sa disbarment ni Kalinisan. Bawal daw, sabi ng lawyer. Oo naman, sa'yo ko lang pinakita yan. Malaki ang babayaran sa abogado, buti na pakiusapan ko. Pasensya ka na kung ano lang. Okay, yun. Umulit ulit. So makikita natin, mga kahombre ko, na siya ho ay in big difficulty. And in fact, dun sa latest video niya, makikita na siya ho ay nakataksi lang. Mga kahombre ko, hindi naman sa nilalang lang ko ang taxi kasi kahit ako naman, nagtataksi rin ako back in the day. Pero mga kahombre ko, sa status niya na siya'y bilyonaryo, trilyonaryo, nakataksi lang. At huwag niyong kakalimutan, ilang milyon nga bang ibinigay niya sa mga tao raw, sabi niya? Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Ikukumpara mo sa akin yan, putang ina, adik yan. Di ba? Bobo mo. Di ba? Asan ang utak mo? Nagkaroon ng isang video si FG kung saan kinukuhanan si Norman na mag-isang nakatayo at naghihintay sa Quezon City RTC. Siya'y nakapila, mga kahombre ko. So, hindi lang yan basta pila. Kasi for sure, nagpanotaryo pa yan para makuha niya
yung reklamo sa kanya ni Attorney Kalinisan. For sure yan, mga kahombre ko. So, alam nyo, ako, hindi nyo ako nakita kahit kailan, no? Sa Parañaque o kung saan man lugar na ako mismo yung pumipila para kuhanin yung reklamo sa akin. Usually, mga kahombre ko, abogado ko lang ho ang kumukuha niyan. Kasi actually, kung tunay kang may abogado, kung tunay kang may pambayad sa abogado, definitely hindi ho ikaw ang gagalaw ng ganito. Abogado mo na lang ang gagalaw kung tunay kang may kakayanan. So dito makikita ho natin na siya mismo ang nakapila, wala siyang kahiya-hiya, wala kahit ano, basta kinukuha niya yung reklamo sa kanya. And alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth, nagbigay lang ito, siya mismo nagbigay ng kahirapan, no, sa kanyang sarili. Kasi siya lang ho ang gumusto niyan. Siya ang nag-call out para sa sitwasyon niya na yan. Nobody else, mga kahombre ko. Siya ang gumusto kung nasaan man siyang kalagayan ngayon. Siya ang nagpipilit, siya ang nanghahamit. And in fact, nakuha niya yung gusto niya. Uy, mukhang yung inaasahan nilang warrant, mukhang hindi yata lalabas, ha? Mawawarant. Asa na warrant ko? Akala ko ba mawawarant? Pinaaasa mo yung mga kahombre mo. Paano yan? Di mapapahiya ka na naman. Asa na warrant? Alam niyo ho ba na yung inaasahan na ho nilang warrant ay hindi na matutuloy? Di ba? Imagine ninyo, mga kahombre ko. Yung mga natitirang pera niya o yung mga OFW na mga nahihingian niya. Saan niya ginagastos yung pera? Para lang dyan. At kung totoo nga na siya'y mahusay na padre de pamilya, ngayon mo palang na-realize, Norman, na isang malaking kagunggungan lahat ng mga pinaggagawa mo online these past few months? Di ba? Oh, ngayon pa lang kung kailan lumuluhod ka na sa napakaraming tao at nagmumukha ka ng tanga. Di ba? Now this is bad. For you! Dahil ikaw ang gumusto niyan. Ikaw ang gumusto niyan. Di ba? Nakaabot kung kani-kanino at kung saan-saan. Yung mga kasinungalingan mo, pinatulan ka ngayon. Yan ang maganda. Di ba? Sa totoo lang, yung mga pinagagastos mo ngayon, kung itinulong mo na lang yan sa pamilya mo, dyan sa bata mo na si Casper, baka medyo may nangyari pa sa'yo na ayos eh. Kaso wala. Wala kang choice ngayon, kundi harapin lahat yan, or else, mahohoyo ka ulit. Doon pa nga lang eh. Unjust vexation lang, sabi mo, naka-4 na araw kang nakakulong. Hindi ka makahanap ng 120,000 pesos for bail. Doon pa lang, mga kahombre ko, alam nyo na. Ipinost rin ni Food Genius ang mensahe muli ni Gusgusin kay Commissioner Kalinisan dahil sa nangyari sa kanyang YouTube channel. From hindi niya raw kakasuhan ng mga pulis. Para kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa. Pinakita niya, mga kahombre ko, kita nyo dito, yung kanyang YouTube channel. So, marami hong nadali na videos niya. Hayop talaga si Kalinisan! At sabi ni Alex Fabella, idemanda mo yan, pare. Kaya nga po, ewan kay Sir FLM, ba't ayaw niyang gumawa ng aksyon about sa ginawa sa kanya ng mga yan. Ang daming nagsasabi, kahit mga abogado sa mga social media, pwede daw siyang magkaso. And yes, nagkaso na. Wala talagang isang salita ang isang FLM! So ayon kay Mitch Garcia Micaela, Mitch, ito daw ang mga ebidensyang pinasa ni Norman sa ombudsman. And do I believe in this? I believe in this. Kasi kinasuhan na ho ako niya na napakaraming kaso. Kaya alam ko, mga kahombre ko, na legit, ganyan siya magbigay ng mga pruweba. Huwag niyong kakalimutan, kinasuhan niya ako ng 179 counts ng libel. Ang tagal nang sinasabi ni Koke na kakasuhan, wala ako nakapagkaso na. Hinihintay na lang natin ngayon kung kailan yung supwena niya. Ngayon, kada hearing namin, may panibagong kaso kaming isasampa, pero nakaprepare na. Yun yun. Yun yung sinasabing hagulgul ka later. Di ba?
Ayon naman sa isang post ni Yulen Marcos, sa GC nila gusgusin na isang bayaran daw si Yusek Aboy Paraiso. Si Yusek Aboy Paraiso, kasama po yan sa UTW before. Kaibigan ni na Yulen at Mike Cervera, naglalay pa dati mga yan. Basher ni Sir FLM noon pa. Oo, basher yan. Bayaran daw yan. Well, wala naman kayong patunay kung bayaran yan. Kaso lang, ang problema, itong tao na ito na nagsabi na ito, for sure nakarating na yan kay Yusek Aboy. Lagot ka ngayon! Oo naman! Ayan ang sinasabi ko. Dapat think before you speak, lalo na sa mga ganitong klase ng GC na delikado. Pagka nadikit ka kay Norman, lagi mo nang ilagay sa utak mo na nasa alanganin na yung sitwasyon mo. Ayon kay Gusgusin, mga kahombre ko, ito daw ang nangyari kay Ninoy Aquino. Nangyari rin ho ito sa kanya afterwards. Aqua na natin! Aqua na! Wala tayong aqua na, boss! Ice water lang! Ice water! Strong Igorot ang buwan! Ito lang inubos! Ang tindig! 10, 9, 1, ubos ang 10 Strong Igorot ang buwan! At tungkol naman sa pangalan ni Norman, mga kahombre ko, nangulihin ng NBI si Gusgusin. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman. Hindi po. Sa dulo naman no, ay inamin niya rin. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusil, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusil. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap din sir. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Pwede ho ba yun? Isang tao lang, dalawang apelido? At nagtataka ho ako, mga kahombre ko, kasi di ba parang ibinebenta o naibenta na niya ang kanyang lumang E150 na Ford. Pero nakalimutan nyo na ata na may nanalo ho na pulis back in the day dahil pinaraffle niya itong sasakyan na ito, mga kahombre ko. Ayun na sila, tol. Yun, eto na guys. Eto yung pinakikintay natin. Sabi ni Sel. Ayan na. Ayun na. Hindi ganun kadali yun. Nakaparami siya atin mga ID. Check natin siya. Oo. Yung ano, tol, sa TikTok, isa pa. Hi, Pe. follow. Hello po. Ako si Sir Beno. Giselle po. Ayun po po. yung sa like Sa TikTok po, opo, sir. Nanginginig ako na na-excite. Opo, ayan po. Nakikita niyo po ba yan? Wow, laki. Ayan, siyempre, pwede po ano, check po natin yung phone niyo muna po. Ay, Tayo po yung nasa live. pero nawawala-wala. Following. Uy, followers talaga ni boss. Talaga, matagal na po mula nung patriman. At napagkaalaman natin na ngayon ay sa kanya pa rin yung sasakyan na yan. Alam nyo naman, legendary na karo, di ba? And naibenta niya na. Kaya ko kaya yan? Oo. Ito, maganda to. Oh, ito na. Oh, kaya ko kaya ito. Tigama lang, mapera ako. Nakano pa ako. Galing sa Legend, sabi sa akin, binta mo lang, kaya maraming salamat sa brother at ikaw ang nakapili itong bala ito. Napakasikat yung bala yan, maski sa muna rin yan, kilalang kilala yan. Kaya... American ka na, no? Kaya thank you at... Ang bala bumili nito. yung bala yan. Okay. So saan nga ho ba lulugar ang katotohanan sa buhay ni Norman? Kung meron man. Diyos ko Lord. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.